Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back sa Usapang Tito Manny. Apollo Kibuloy, inutusan daw ng kanyang ama na pasukin ang politika at kumandidatong senador. Ang alam po natin, si Apollo Kibuloy ang may-ari ng mundo. Bakit kailangan pa niyang pumasok sa politika? At ito daw ay utos ng kanyang ama. Sino kayang ama ang kanyang pinatutungkulan? Well, alam naman po kasi natin na pinaniwala ni Kibuloy ang sarili niya na siya ang anak ng Diyos na pumalit kay Hesukristo. Alam na po natin ang mga famous words ni Kibuloy. Ito isa na naman sa mga statement niya. Hindi po natin alam kung nahihibang itong si Apollo Kibuloy para paniwalain niya ang sarili niya at ang kanyang mga supporters and followers na siya nga ang bagong Kristo. Meron po akong napanood na episode ni Enzo Recto at naaliw po ako sa kanyang episode kaya gusto ko pong i-share sa inyo. Naewan ko kung bakit naman naniniwala ang mga followers ni Kibuloy na siya ay inutusan ng kanyang ama para pasukin ang politika. Bakit kaya? Ano naman kaya ang purpose ni Kibuloy at bakit kailangan niyang pumasok sa politika? Ay, teka muna, ito nga pala ay utos ng kanyang ama. Panoorin po natin itong episode ni Enzo Recto. Nagsimula ng mga kampanya, mga kaalyado ng mga Duterte. Ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy, dinaan sa recorded video ang kanyang mensahe sa kanilang rally sa Pasig City. Napuno ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Inares Sports Arena sa Pasig para ito sa proclamation rally ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero dahil nakakulong ngayon ang pastor, kasunod ng patong-patong na reklamo laban sa kanya, ipinaabot na lang niya ang kanyang mensahe sa isang recorded video. Nakita ko ng kalooban ng ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo ng politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kayusan at magbigay ng development sa bansang ito hanggang ito ay maging isang first world country. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torreon ang tumayong representative ng pastor. Pinanatan niya ang Marcos administration. Ginawa siyang poster boy ng political harassment of the present administration. Present din sa proclamation rally ang mga kaalyado ni Kibuloy at re-electionist na si Senator Bato de la Rosa, pati si iba ng Sambayanan second nominee Lorraine Badoy. Katulad ng sa video message, ipapaalam sa korte ang bawat public appearance ng pastor kahit paanyaya pa yan sa debate. Ayon sa kanyang abogado, magiging hamon ito sa kanyang kampanya, pero handa silang suungin ito sa tulong ng mga kaalyado at volunteer. Kumusta ulit mga bossing? Heto na naman ulit tayo at pagtutuunan ng pansin ang mga kaganapan sa larangan ng politika, lalo na ngayong inumpisahan na ang pagpoproklama ng mga kandidato ng bawat partido. Kibuloy, pinatakbo daw ng kanyang ama, mga kandidatong Maka Duterte at Maka China, laglag. Digong, may malaking problemang haharapin. Matapos ang pagproklama ni Kibuloy ng kanyang sarili, at sabihin na inutusan daw siya ng Diyos na tumakbo. Abay heto, nasuplak siya ni Attorney Pro-Impeach. Ang sabi ni Kibuloy, siya daw ay pinatakbo ng kanyang ama. Alam naman natin ang pakilala ni Kibuloy sa sarili niya. Ang doktrina ng relihiyon niya, siya ay anak ng Diyos. Anak daw siya ng Diyos eh. Siya raw yung may-ari, sila raw yung may-ari ng universe. Sinabihan daw siya ng kanyang Diyos Ama na, anak, tumakbo ka. Kaya daw siya tumakbo kasi sinabihan daw siya ng Diyos Ama. Kasi inaapi ka. Ang umaapi sa iyo ay mga politiko para labanan mo ang pang-aapi sa iyo. Kasi yan daw mga umaapi sa kanya, yan yung mga nasa kapangyarihan sa politika. Ang nangyari daw sa kanya, yung pagkakakulong niya, yan daw ay blessing in disguise. Kasi may nakita daw siyang bagong misyon sa buhay. Binigyan daw siya ng kanyang ama ng panibagong misyon. Matindi to. Pati ba naman ang Diyos nagagamit sa politika? Baka lalong parusahan sila ng Diyos. Ay kung mapapakinggan ni Kibuloy yung mensahe ni PBBM, nabanggit siya dun sa proclamation rally naman ng administrasyon, doon sa Lawag. Anyway, sabi ni Kibuloy, ang plataforma niya daw ay is to bring peace and order in the Philippines. Wow, peace and order siya ng peace and order. Nang lumabas ang arrest warrant laban sa kanya, hindi nga siya sumuko kaagad eh. Gumastos pa ng malaki ang gobyerno para lang mahuli siya. Eh paano niya masasabing ang programa niya peace and order? Siya nga ang numero 1 hindi sumusunod sa peace and order. Ilang libong pulis ang ginamit para maaresto siya. Nagtago siya nang nagtago. Nakatunayan, buti na lang, matibay ang paninindigan ni General Torre o talagang hindi siya tinantanan hanggang sa mahuli siya. Ay kung ang programa niya, peace and order, dapat sinunod niya na yung no man is above the law. Karapat-dapat bang maging senador ito ng bansa? Si Trillanes noon nakakulong tumakbong senador. Pero bakit nanalo si Trillanes? Kasi may pinaglalaban siya. Kudita siya laban kay Gloria. Galit na ang mga tao kay Gloria dahil sa grabing korupsyon. Kaya bidang-bida noon si Trillanes. Kilala noon si Trillanes na may napalaban, may paninindigan laban kay Gloria. Pero nang mahuli sila Trillanes, pinakulong ni Gloria. Habang nakakulong siya, tumakbo siyang senador. Sinuportahan siya ng mga tao. Yun. Ibig sabihin may pinaglalaban, may prinsipyo. Itong si Kibuloy, ano naman ang prinsipyo niya? Ano naman yung kanyang pinaglalaban? Saka nakulong siya
ang kaso niya, qualified human trafficking, pagmumulis niya ng mga bata. Tapos ngayon, sasabihin niya, inaapi siya. Mataas ang awareness rating kay Kibuloy, 90%. Kilala siya bilang si Apollo Kibuloy, awareness niya 90%, pero hindi maganda ang pagkakakilala sa kanya. Kaya ang buboto lang sa kanya ay 3%. Ibig sabihin niyan, masama ang pagkakakilala sa kanya ng tao, hindi maganda. O, di ba? Mahirap mong remedyohan yan. Kilala ka nga, pero kasamaan naman ang pagkakakilala sa'yo. Totoo, sikat si Kibuloy. Awareness rating niya nga, 90% eh. Ganyan din si Harry Roque nung tumakbong senador. Si Harry Roque, ang awareness rating 99%. Pero pagdating sa buboto sa kanya, voting for 20, ano lang yata, 15%. O di hindi. Hindi talaga mananalo yun. At dahil dito, problemado si Digong sa kanyang mga kandidato. Siguradong may binubuong plano na naman ang mga DDS. Kaya naman, inunahan na agad ng mga Marcos supporter ang mga ito. Ako may gutob na feeling ko masakit na ang ulo ngayon ni Rodrigo Roa Duterte. Malaki ang problema ni Rodrigo Roa Duterte. Feeling ko one of these days ay magpe-fentanyl na siya ulit. Baka magkabit na naman siya ng isang buong patch. I've been to paradise, but I've never been to me. Baka ganun ang drama niya. Matindi to eh, malaking problema to eh. Ito ang kanyang hinaharap. Ito, may bagong survey. So ngayon, panahon ng eleksyon, feeling ko gagamit ulihan ng fentanyl. Malaking problema tong kanyang pinapasok ngayon. Kasi yung mga kandidato niya ay wala. Ang pumasok lang, ang sure na posibleng pumasok, si Bongo. Si Willie Revillame, ito yung pinaka nakakatawa sa lahat. Si Willie Revillame, paano siya nakapasok? Minsan napapaisip na talaga ako eh. Ano bang meron sa... Alam niyo, nakakatawa yung tinanong one time si Willie Revillame. Tinanong siya, ano kung plataforma nyo? Wala akong plataforma. Hindi pa ako senador eh, kaya wala akong plataforma. Diyos ko, gusto kong ma-stress. Gusto kong magwala. Yun ang narinig ko eh. Oo, sabi niya, wala pa akong plataforma. Kasi hindi pa ako senador. Kaya wala pa akong plataforma. Talaga ba? Diyos ko, nakaka-irita. Gusto kong magwala eh. Ba't naman ganon? Lakas sa'yo, pang-anim. Willie Revillame talaga. Magdadagdag pa kayo na isang katulad ni Robin Padilla sa Senado? Matakot naman ho kayo para sa Pilipinas. Ilaglag nyo na ho itong si Willie Revillame. Hindi naman po tayo tumitingin sa kulay. Ang tinitingnan natin ay yung performance before and after at during kung sila man ay nakapwesto sa gobyerno ngayon. At definitely mga kababayan, ito sigurado na ako, sasabihin ko sa inyo. Hindi po tayo pipili ng kandidato ng PDP kasi wala akong nakikita ng pagbabago sa Pilipinas kapag yan ang binoto natin. Kasi unang-una, iba dyan present na nandyan sa gobyerno pero wala po silang ginagawang Sa tingin ko, ginagawa nila ay puro pansarili lang. Yan ang kanilang ginagawa ngayon para sa partido, para sa sariling kapakanan, hindi po para sa bayan. At isa pa, meron sila mga bagong kandidato. Wala rin naman. Sino ito? Pipili mo? Philip Salvador? Jimmy Bondoc? Di mas lalang, kakaleche-leche na nga tayo kay Robin Padilla, dadagdagan nyo pa. So pipili tayo. O hindi po ba? Pag-iisipan mo tuloy si Apollo Kibuloy. Hindi kaya si Apollo Kibuloy is really out of his mind? Pero ano po ba ang dahilan kung bakit siya inutusan ng Diyos para pasukin ang politika? Yan po ay para manggulo siya. So ang ibig sabihin, inutusan siya ng kanyang ama na ating Panginoon Diyos para pasukin ang politika para manggulo. Dahil sabi po niya sa isang interview niya with Malu Tequia, ito daw ang sinabi sa kanya ni Apollo Kibuloy. Nagkausap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumakbo? Ang sabi niya sa akin, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministeryo ko. Ngayon, guguluhin ko sila. So ang ibig sabihin, ito pala ang inutos ng kanyang ama. Sige anak, pasukin mo ang mundo ng politika dahil ginulo nila ang buhay mo, guluhin mo rin ang buhay nila. Nako, ganun na pala ang Diyos natin ngayon? Nag-uutos ng masama sa kanyang anak? O kundi ba naman pag-isipan nyo na kinukulang na ng tornilyo itong utak ni Apollo Kibuloy? Iyan po ang paka-aabangan natin sa Mayo. Kapag nanalo si Kibuloy, maniniwala akong inutusan siya ng kanyang ama na ating Panginoon Diyos. Kapag hindi siya nanalo, talagang siya ay bulaang propeta. So abangan po natin kung ano ang magiging resulta ng eleksyon ngayong Mayo. Totoo bang inutusan si Kibuloy ng kanyang ama na pasukin ang politika para manggulo? O isa na namang konfirmasyon ito na itong si Apollo Kibuloy ay isang bulaang propeta? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.